sa Philippines. Kaya na po namamasaw sa ubo. Kasi po ako'y pinanganak sa Visayas, sa Dumaguete. Lumaki po ako sa Tawi-Tawi. Sa Islam pa kayo hindi pakilala sa Mapuntay, Tawi-Tawi o Cagayan de Sur, Cagayan Tawi-Tawi. Tapos nagkaulahi ako sa Buanga City. At ngayon nagtatrabaho ko na po ng asawa dito sa Cavite. Tungkol po sa tanong na kung sino naniniwala po ako na lahat ay naayon sa gabay ng Diyos. Para po akong isa lamang bagay na ginagawa yung sarili pero naniniwala na may gumagabay sa akin. Naniniwala po ako na nagpakita sa akin ng Diyos kasi nung umalis na po ako ng Tawi-Tawi for the first time para mag-college sa Zamboanga, naranasan ko po yung maglakbay sa isang lansya. Kung na-imagine nyo po yung lansya, isa siyang barko na kahoy na dapat ay napakalikod niya sa habang bumabagtas ng dagat. Ngunit sa isang pagkakataon na yun, naniwala ko na nagpakita sa akin ng Diyos kasi yung dagat ay parang langis sa bayapa, tapos nakikita mo yung mga ibon sa dadaanan ng lansya. Parang lahat ng mga tao na narasakay ng mga lansya na yun ay nagsasabi na first time daw nangyari yun. So naniniwala ako na hindi pangyayari yun kung hindi ipapakita sa atin ang Diyos. Tapos sa lahat ng pagkakataon ng aking buhay, nakikita ko na ginagabayan ako ng Diyos. Mula pagkabata, nagkakatekism ako kahit sa Muslim country. Tapos habang nagkaroon ako ng mga maliit na kapatid, ako yung nagkagabay sa kanila para magkatekism. Tapos nung high school ako, nag-start ako ng Catholic school sa Notre Dame. From Oblates of Notre Dame and Oblates of Mary Immaculate na mga misyonero, mga religyoso. Tapos nagkras sa Kristan ako noon. Tapos nung nag-college ako, medyo pinalagpalag ako konti sa pag-aaral. Dapat isa akong scholar sa State University sa Zamboanga, Wengsu. Tapos rekta na sana ako sa college kung gusto, which is chemical engineer, na ayon sa mga biro-biro ng mga kabataan noon, magiging mayaman daw kasi magiging chemist, gagawa daw ng shabu, yun daw nagpapayaman. Pero yun nga po, ginagabayan ako ng Diyos. Pagpunta ko po sa clinic, nagtanong kami, palibasa kami yung mga taga-probinsya, hindi namin alam kung ano yung pecalysis. Nakita namin yung isang estudyante na nagdala ng sample sa isang year na garapon na punong-puno ng dumi. Kaya kami ng kaibigan ko parang probinsyano nagpunta sa Ateneo. Tapos yun, patuloy paglalakbay ko sa Catholic school, nagpunta ko sa Ateneo na guided ng alam ng Suita. Tapos doon pinagpatuloy ko yung paglapit ko sa Diyos sa pag-join na liturgical society or choir ng school. Hanggang sa pagtrabaho ako dito, nagdasal ako sa Diyos, sabi ko, bigyan niyo ako ng 75 sa CPA exam. Binigyan niya naman niya, pero may 7 subjects po doon na dapat walang 65 and below. So binigyan ako ng isang 64. So pinapakita ng Diyos na sinasagot niya yung panalangin ko. Although binigyan niya nga 75 pero hindi pa ako CPA kasi may isa akong 64 na subject. So after noon, binalik niya naman ako sa tamang landas. Balik na naman ako sa Catholic school. So naging finance officer ako ng St. Jude School. Ang parish priest po noon ay si Father Limbag na taga-Inlang din po, taga-Bunang. Doon, naging kaibigan ko yung mga St. Gregory kasi member siya ng Kadipsa or under ni ni Bishop Taglin panahon na yun. Tapos next, umalis na ako sa Catholic School. Siguro, binigyan naman akong bagong mission ng Diyos. Napunta ako sa Bureau of Immigration. Okay, yung first 6 years ko, medyo nakapagod. Parang routine lang siya na sa airport ako nagtatrabaho, napaka-busy ng trabaho. Tapos hanggang sa inalis niya ako doon, napunta ako sa payroll naman kasi yun talaga ang course ko, accountancy. Yun pala, kaya ako dinala doon para tulungan akong sagutin yung
isang parating sa buhay ko, yung pagkakulong ng kapatid ko sa Saudi. So, dinala niya ko doon para makasikaso sa paglilinis ng kapatid ko. Sa awa ng Diyos, dito na siya. Government employee na rin siya, kasama namin. Tapos after noon, dahil nagkasakit na ako, binigyan naman ako ng bagong landas ng Diyos, dinala nga ako dito sa Dasma. Parang satellite office, medyo simple na naman ang trabaho, pero yun pala, may mas mabigat na parating. Magkaroon ng cancer ng nanay namin, hanggang sa tuluyang nawala. Pero gayon pa man, nandito pa rin ako sa parokya namin, ginagawa ang isa sa akin ng Diyos, tumutulong sa music ministry. Yun lang po.